Iniimbestigahan na ng Department of Finance kung saan napunta ang pondo ng Prudential Life Plans. Maliban sa nasabing kumpanya, may 30 pang pre-need companies ang tinanggalan na rin ng lisensya para magbenta ng plans. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit nagdadalang tao, napasugod si Flor sa opisina ng Prudential Life Plans sa Makati City. Umiyak daw ang kanyang kapatid na nasa Japan at plan holder ng nasabing pre-need company nang mabalita ang tigil na muna ang pagbayad sa plan holders. Umiiyak siya, nag-aalala kasi kumbaga, masamang kalooban niya. Ang nasayang nga po dahil wala rin naman akong napala. Dahan-dahang plan holders na nagpupunta dito sa tanggapan ng Prudential Life Plans araw-araw. Pero kahit pa may hawak na tseke, hindi rin makukuha ang pera. Kaya naman payo ng conservator na nangangalaga sa kumpanya, dumalo na rin daw sa gaganapin ng public consultation sa Marso para maunawaan ang proseso. Ipinag-utos na ng Department of Finance sa Insurance Commission na atasan ng conservator ng Prudential Life Plans na busisiin ang account ng kumpanya para malaman kung saan napunta ang pondo. And I've asked the Insurance Commission to ask the receiver to request for a thorough audit of not only the existing assets, but assets in the past, no, that were probably sold. Sagot ng Prudential Life Plans, hindi naman daw mauuwi sa ganito kung hindi sila pinatigil na magbenta ng plan simula 2009. Meron bang kumpanya na pwede mag-survive na walang benta? Nag-isip naman kami ng rehab program after almost 3 years because we were not getting any support at that time from the SEC. Bukod sa Prudential Life Plans, may 30 pang pre-need companies ang tinanggalan na ng lisensya ng Insurance Commission para magbenta ng plan. Karamihan sa kanila, kulang na raw ang pondo para mabayaran ang lahat ng obligasyon sa plan holders. Kailangan pa raw kasi makakomply sa mga requirement ng 30 kumpanya bago makapagbenta ulit. We can only give their license if they are compliant with rules and regulations. One factor that already make us withdraw or did not grant their license is because of the deficiency in their trust funds. Kasalukuyan pa namin hinihinga ng statement ang mga naturang kumpanya. Sa programa ng Pre-Need Consciousness Week kanina, aminado ang Department of Finance na nahaharap sa pagsubok ngayon ang industriya. 21 kumpanya na lang ngayon ang pinapayagang magbenta ng plan. Sales talk kumbaga sa pandinig ng problemadong plan holders. Pero siniguro ng DOF na makakabangon pa ang mga pre-need companies. Hindi kailangan magpanik, no? Kasi nandyan na yan. Ang kailangan po makipag-usap tayo ng masinsinan doon sa ating mga pre-need companies. Stronger capitalized entities can better absorb changes in market conditions, such as what's happening now with the lower rate interest rate environment. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Binansagang small lady ang umano'y nagbigay sa prosekusyon ng mga dokumento sa bangko umano ni Chief Justice Renato Corona. Duda naman ang depensa sa kwento ng small lady. Pero sakaling lumantad daw siya, posibleng siya ay madimanda. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Palaisipan pa rin hanggang ngayon sa mga tumututok sa impeachment trial kung sino si small lady. Ang babaeng tinukoy ni Congressman Prosecutor Reynaldo Umali na nagabot daw sa kanya ng brown envelope na naglalaman ng mga umano'y bank document ni Chief Justice Renato Corona. How do you describe Chong Son? Is she a little lady? I can't really say what the definition of a little lady is, but from my own perspective, she's not little. She's tall. All right, thank you. Sabi ni Congressman Umali, iniabot lang daw sa kanya ang sobre matapos ang pagdinig. Nang buksan daw niya ito, nakita niyang may laman itong mga impormasyong nagturo sa kanila sa mga umano'y bank account ni Corona. Di raw kilala ni Umali ang babae. Basta isang maliit daw na babae ito. Wala pang formal na utos ang impeachment court kung paiimbestigahan nila ang kwento ni Congressman Umali. Maaari raw tingnan ng CCTV sa loob ng Senado. Pero may patutsada na si Senator Judge Jinggoy Estrada nang tanungin ng presidente ng PS Bank tungkol sa bank manager ng PS Bank Katipunan Branch. Ipinakita ni Estrada ang dollar account daw ni Corona sa PS Bank na sinasabi ng prosecution panel na galing kay small lady. Pero napansin daw ni Garcia na tila may pagkakaiba ito sa totoong dokumento nila. I have seen the original document here and I note, at least just offhand,
there seems to be some differences. Gayunman sa pagtatanong ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile, sinabi ni Garcia na ang 5 peso account at $5 account ni Corona na pinasabpilan ng prosekusyon ay existing o totoo. Yes, In Your the Honor. case of your Katipunan branch, Yes, Your Honor. because I must tell you that this court has is in possession of an information regarding this leakage. This has a greater meaning to the nation, and that is the integrity of its banking system. Ang defense panel, duda sa kwento ng small lady. Pinanindigan naman ni Umali ang kwento niya, sabay pakiusap kay small lady. What are we talking about here? Who are you kidding? I believe there are small ladies everywhere you go. And I believe compared to a big person, everyone is a small lady. Nung nagsisinungaling si Pinocchio tungkol dun sa list of 45, totoo ba yun? Hindi kita masisisi dahil kung ayaw mong lumabas dahil siyempre may criminal liability ito, pero alang-alang sa taong bayan, siguro baka mas magandang ikaw ay magsabi at to come forward, and I'm sure you will be a hero. Sabi ng mga abogado ni Corona, sakaling lumutang si small lady, maaari nila itong sampahan ng kaso dahil sa paglabas at pagkalat ng mga bank account ni Corona. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sinyasat ng GMA News sa mga SALN ng mga senador at lumabas na may ilan daw na hindi mabusisi at tila may kulang sa idineklara nilang yaman. Yung iba nga po ay hindi inilista kung magkano ang kanilang kinita sa isang taon. Nakatutok si Deo Bugawisan. Isa sa mga pangalan ni Chief Justice Renato Corona, hindi siya naging tapat sa pagdedeklara ng kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero ang mga huhusga at umuusig kay Corona, sumusunod kaya sa batas sa SALN? Sa ilalim ng batas, obligado ang halos lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno na ideklara taon-taon ang lahat ng kanilang ari-arian at mga negosyo. Madaling makakuha ng kopya ng pinakahuling SALN ng mga senador na lumilitis kay Corona. Pero sa pagsisiyasat ng GMA News, hindi pare-parehas kung magdeklara ng kanilang yaman ng mga senador, kahit iisa lang ang SALN form na itinakda ng Civil Service Commission. 21 tinukoy kung magkano nabili ang kanilang mga lupa. Pero 10 lang na mga senador ang nagdeklara ng kasalukuyang halaga nito, habang 12 lang ang nagdeklara ng assessed value. Alinsunod sa batas sa SALN, malinaw na dapat tukuyin ang 3 presyo ng isa-isang ari-arian kung magkano ito binili. Ang kasalukuyang halaga nito, kasama pati presyo kung may renovation at kung ano ang halaga nito batay sa tuos ng Assessor's Office. Dito sa old form, in fairness, nakalagay din yun na may mga columns dyan. At saka sa guidelines ng forms, mas kinuum pa, lahat dapat yan i-fill up. Pagka merong hindi ka pwedeng fill upan, no? Dahil hindi applicable, lalagyan mo not applicable. Kung ang 4 na senador nagpasa pa ng bukod na pahina para idetalye ang kanilang mga lote, ang lokasyon at mga halaga nito, may 12 senador naman na tipid sa detalye hinggil sa kanilang mga lupain. Maling practice yun. Siguro hindi naging mahigpit, no? Yung pag-inspection doon sa SALN na final noong kanilang committee. The filer himself, kung meron siyang inumit na statement, no, o na information na dapat niyang ilagay, then he can be charged also with perjury. Dahil hindi siya nagsabi ng totoo eh. Samantala, kung ang ibang senador tanging salitang cash at vehicles lang ang idineklara, ang isa, sinabi pati kung saang bangko. May 6 pa, inisa-isang uri at modelo ng kanilang mga sasakyan. Habang siya mang nagsabi ng kanilang taunang kita, tila nakalimot naman ang iba kahit malinaw ang hinihingi ng espasyo. When the highest official in the judiciary and should intentionally left some blanks open, we think that that would be the highest form of betrayal of public trust. Hindi gaya sa Senado, hindi singdaling masilip ang mga salin ng mga congressman prosecutor na umuusig kay Corona. Bawal ipa-photocopy ang mga ito, pero pwede naman daw makita doon. Susubukan naming kilatisin din ang mga ito. Deo Bugawisan, Nakatutok, 24 Oras. Abangan
diwa ng bayanihan na mayani para sa mga sinalanta ng lindol sa Ayungon, Negros Oriental. At peacock na si Noy at peahen na si Grace pumida sa Malabon Zoo. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.